Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platform. Sa isang hindi inaasahang kaganapan, nagkaroon ng malaking tensyon sa palasyo matapos magtunga mga kapulisan upang ihihay ng isang warrant of arrest laban kay Pangulong Kuting ng Norte Jr. Ayon sa ulat, ang nasabing warrant ay nilabas ng isang korte kaugnay sa isang isyong illegal or legal na hindi pagganap na malinaw sa publiko. Isang malawakang seguridad ang inilatag sa paligid ng palasyo upang mapanatili ang kaayusan habang isinasagawa ang operasyon. Ang insidente ay agad na naging sentro ng atensyon sa social media kung saan naglabasan ang iba't ibang opinyon ng mga tao patungkol sa iba't ibang sitwasyong ito. Sa kabila ng tensyon, sinasabing maayos at mapayapang naisagawa ng mga kapulisan ang kanilang tungkulin. Inuulat na hindi nagkaroon ng anumang karahasan o komosyon sa proseso. Gayunpaman, ang insidente ay nagbunga ng mga tanong at haka-haka sa kalagayan ng pamahalaan at magposibleng implikasyon nito sa politika ng bansa. Sa ngayon, patuloy ang pagsusubaybay ng publiko sa susunod na hakbang ng korte at ng mga kinauukulan. Ang pangyayaring ito ay isang mahalagang kaganapan na inaasahang magdudulot ng malaking epekto sa administrasyon at sa buong bansa. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po and God bless! So, ibig niyo sabihin, yung mga taga-Albuera, ayaw din nila kay Mayor Corwin. Huwag nilang iboto, parang awa niyo na. DRN, thank you very much. Arbins, thank you po. Sabi ni Tatay, this video is abruptly cut off and someone is asking about PRD being the VP's father. Nakuha niyo po yung part na yun? No, I didn't get that part. I didn't see that part. Tama lang na mag-mayor si PRD at Vice si Baste. Kasi marami siyang gagawin sa Davao, lalo na sa mga drug lords. Sinasabi niya na umalis na sila or else P sila. At malamang baka gurgurin sila ng V-admin at isuspend. Si Baste ang mayor, isang Duterte pa rin. May babalik naman daw po yan in terms of government services as per kami. Matamasa nga ba natin? Sabi ni Mayor Gibbs. Ay, talaga. Parang ramdam na ramdam kaya natin yung government services na binibigay nila sa atin. Diba? Kitang-kita natin sa distribution ng ayuda. Sabi ni Rodrigo, bakit ayaw ni Tatay Diggs ang Marcos out or resign? You know, Tatay is messing with our minds. Ganito yan eh. Kung maghihikayat tayo ng legal. So, okay lang yung resign. Actually, wala naman siyang sinasabi. Sinasabi lang niya, personally, ayaw niya rin ganong klaseng hikayat. Kasi nung presidente siya, talagang hindi yun fair dahil may mandato ka. Pero, anong sinasabi niya? The will of the people is supreme. So, para sa kanya yun. Pero susunod siya pagka, yun po ay hinaing ng taong bayan. Sabi ni Maya, para sa masa, tara na, file na, we will support. Ayaw niyo na ako dito na parang nakakaramdam na yata ako. Ron says, yes, kahit na yung mga taga-Singapore na OFW, nahiya rin sila, sabihing Pinoy sila. Kakahiya daw sa presidente natin. Ma'am Eva, thank you. Ay, kay Arlene. Rodrigo Ligan says, yung pong gusto natin out si Marcos Jr. ay ayaw naman ni Tatay Diggs. Why? Hindi niya sinabing ayaw niya for ganito yan ha. Sabi niya, ayaw niya personally. Hindi siya ang hihingi nun. Pero remember that he also says that the will of the people is supreme. It was also part of the press con. Kung yan ang gusto ng taong bayan. Bakit? The mandate came from us. So tayo rin na magsasabi. Ano yung sinabi niya? Sinasabi din niya sa military, you listen to the people.
'Di ba? Kasi sa kanila yung power. So even if Tatay Dig says, ay ayokong pag-resignin si Marcos, he will bow to the will of the people. He's just manifesting his own point of view. The other part is you also have to remember that he's a politician. Baka meron siyang ibang motivation for saying that. Maybe there's smoke and mirrors also involved on his part. Maybe it's a distraction. Maybe he's saying that so that the Marcoses would ease up long enough for him to be able to manage the PDP. Alam niyo, ang daming gustong maging PDP. I know this for a fact. Sabi ni Augusta, si Tulfo nga may RTIA pa rin kahit senador na, tapos parang mas active pa doon. Wala po kasing bar from having a radio program. Ang bawal is kung tumatanggap ka ng pera for that. Kung ito po ay pro bono, walang binabayad sa'yo or anything like that, then hindi po siya illegal. Sabi ni Orange Miming, sa mga taga-Albuera, huwag niyong ibalik si Espinosa sa bayan ninyo. Gracie says, parang awa niyo na, huwag masilaw sa pera. Galing yan sa mga drug cartel na kaibigan ni Kerwin. Or tanggapin ninyo, huwag niyo pa rin iboto. Blindside him. Sabi ni Apothecary, busy ako lagi at ngayon ko lang nakita live nyo. Pwede pong magtanong kahit di sa topic yung SMNI po ay nagurgur na kasi wala na akong nakikitang current news clips nila. Every so often nagugurgo yung kanilang Facebook or YouTube accounts. But I assure you, they will never stop trying. Sabi ni Mayor Gibbs, Attorney Trix, need ka namin sa Senado. Hindi niyo ako need dito. Ma'am Christina, thank you. Sa ngayon, sabi ni Willie Visuyan, sa ngayon po, sinusuportahan natin ang EPANAW party list. Sana makumpleto nila yung requirements nila, which I think they will be able to do. So, dyan si Doc Lorraine, and dyan si Ka Eric. Sino dapat mag-initiate ng ano po, Sir Alvin? Augusta says, bakit na DQ si Erwin sa candidacy? Dahil sa kanyang disqualification due to his conviction by final judgment of 4 counts of libel. Hi kay Paul, sabi niya good evening, God bless sa'yo. 0 vote sa mga kakampi ni BBM. Huwag kakalimutan ha. Sabi ni Rodrigo Ligan, but we need him to rally. Everyone or the silent are waiting for is the big catalyst. But he already did. Ilang beses siyang nagmaisog. It's just that his health can't allow him to do it too often. Nag-ano pa nga kami, di ba? May mga interviews ako sa kanya. Sinasabi niya sa mga tao tungkol dito sa mga issues na to. He gives his opinion. Like I said, pag kayo may mga ganyan na ayoko ganito, ayoko ganyan, isipin niyo politika siya. Ano yung sinasabi niya? Nilalaro ko rin yan. Politician ako. So may mga days na halimbawa, may binabola-bola niya yung mga NPA nung mayor siya. Politiko kasi siya. Meron siyang particular end goal. Kaya sinabi niya yon. So para sa akin, not everything is gospel truth sa sinasabi niya. But everything has an ulterior motive. Sabi ni Ma'am Maria Paz, are we allowed to campaign for our chosen candidates in social media if the campaign period is not started? Technically, wala naman po yung crime na premature campaigning at tiniaro po ng Supreme Court yung rule ng COMELEC na bawal mangampanya in the months after the filing of the certificate of candidacy. So, pwede po. Shuni says, para sa akin, magpa-healthy na lang si FPRD. Uy, healthy siya ngayon ha. So, nakikita ko sa latest interview sa kanya, parang need niya pang mag-rest, parang mahina kasi pagsalita. Actually, ma'am, may problema po sa signal at saka dun sa mic.
Kasi pag malayo siya, hindi talaga po naririnig. I assure you, he is in a very good state of health. I mean, he could be stronger. Pero medyo sedentary na kasi, di ba? Semi-retired na nga ang tingin niya sa sarili niya. So, ganon. Sabi ni Ma'am Patty, si Barbers daw ipapalit kay SILG Abala sa DILG. Excuse me, I think I might be reviewing my dinner. Naku, magiging huwad na ahensya na rin yan. Huwad. Rebecca Os Virtuses. Sana tayo mga mamamayan ay natuto na sa ating pagkakamali. Huwag magpasila sa kaunting ayuda dahil 6 na taon tayong magdudusa. Please lang. Tanggap, but don't vote for them. Sabi ni Antonio Panilagaw, alam ni BBM na pag mapraningin tapos gumagawa ng crime gaya sa iba na sinusunog ang bahay, delikado sa Malacanang. Thank you kay G.I. Mayo. Sabi ni Shingy, what's your opinion kung mag-file ng COC si Alice Go? I would want her to do that. I want her to be able to negotiate from a position of power. We thank you kay Alma Marcusen. She's going nuts with the gifts. Yun, she's not yet guilty. In fact, many of the things that are being said about her inside the halls of Congress, puro either hearsay o ang mga congressman nag-a-assert o hindi pa natitimbang na maigi yung ebidensya, if any. And ang tingin ko dyan kay Mayor Alice, ang dami nang ginawa sa kanya, biktima na siya nitong mga kalokohan ng Senate at saka ng Congress. They don't even ask fair questions. They don't even allow her to answer properly. And they don't respect it kapag ina-assert niya yung kanyang mga karapatan. Meron mo, parating masasamang sinasabi. Bakit ka tumatawa? May mga ganon-ganon pa. What awful people they are, I swear. Hey, thank you, KGI Mayo. Lan Ices, baka need ni PBBM ng payo ng ama? Pwede payuhan ni PRD like a father's advice. Matagal na siyang walang ama eh. Monar Akises, Madam, sana takbo din kayo for Senator. May kakampi po si VP in case pilitin nilang i-impeach dahil need niya na maraming kakampi sa Senado. Uy, may lineup naman ng PDP. Ma'am Andresa, thank you. Ano ba ito? Nagalaw ko. Sabi ni June Mark, party list ba yung kinadok Lorraine? Parang di matunog yung pangalan o dapat palitan yung party list name? Panaw. Dapat tandaan ninyo yung party list name. Kayo yung boboto dun eh. Ako naaalala ko yan. Basta ilista niyo. Hindi kayo magkakamali dyan. Ma'am Violeta, alam ko po kung kailan ang last day of filing. Bakit niyo po ako Ma'am Soraya, sabi niya, we need you po sa Senado, fresh, active at may alam talaga sa batas. Paikot-ikot na lang kasi lalo sa Senate hearings feeling alam nila yung palang grandstanding na pabida. Meron talaga mga dapat hindi na nasa Senado. Totoo yan. Pero we need to educate more people. Ningin ko niyan ha. Kasi nakikita ko dun sa mga lumalabas sa mga surveys ngayon. Marami pa rin boboto doon sa mga also ran dati. Yung mga dati ng senador, sila po yung nangunguna eh. Walang mga bago na nangunguna. Gracie says, we're not gonna lie. Ayaw na namin kayo sa social media. Ang bigla ako doon. Sabi ni ma'am, dapat senador po kayo. We need you in the Senate. You're perfect for the position. Salamat po sa inyong pagtitiwala sa akin. Pero, would you like to join me in preparing for 2028? I can't believe I'm saying that.
Parang kasi talaga hindi ako handa for this time. Ngayon nalalaman ko yung ano, nalalaman ko na yung pakiramdam ni VP Inday, di ba? Merong syunga-syunga dun sa comment section. Naka-all caps siya. Sabi niya, bakit po may DDS pa rin yan? Tapos yung second statement niya, bakit po iboboto si Robin Padilla? Eh kung hindi ka ba naman isang uninformed at kalahati, ha? Si Joshua Archive 1. Bakit iboboto si Robin Padilla? Hindi naman tumatakbo yun. Na, diba, what rock have you been living under? Punta ka dito, yabang-yabang mo, naka-all caps pa, pagkatapos may hirit ka na ganyan. Bakit iboboto si Robin Padilla? Christopher Asibar says, bakit ang kukulit nyo? Next time na sa Senado si Attorney Trixie sa PDP, mauna na sila sa 2020H. Second batch na yung iba. Maganda na, sabi ni Shinshin, hashtag President Ayuda. Totoo yan. Redilyn, salamat ha. President Ayuda talaga. Tawan-tawa din ako doon. Buti hindi ako umiinom. Baka nabuga ko yun. Sabi ni Antonio, wala silang mabasa na batas na illegal ang pogo kaya doon sila sa na-spy si Alice Go. Alam mo ba, ay pakabigat ng paratang na yun, ng akusasyon na yun. Thank you kay G.I. Mayo, 19 Mabigat yung akusasyon na yun. Capital punishment yung kaso na yun. Tapos wala silang ganong ebidensya. Hearsay, may sinabi ng isang tao sa social media na hindi dito sa Pilipinas yung tao na yun, na hindi natin ma-question, na hindi yun masabpina dahil wala nga sa Pilipinas. Tapos yun ang gagamitin nilang basis para sabihin na spy si Mayor Alice. Sabi ni Dila Tesca, I believe wise po yung decision niya na 28 na. Diba? Marami pa tayong gagawin. Sabi ni Gallows God, agree with Alice Go. I think she works for some Chinese syndicate. I don't think so. But with what the senators and Congress are doing, I can't help but feel sympathetic towards her. The idiots. Kasi, sa totoo lang, even yung sinasabi nilang she works for some Chinese syndicate, hindi ako naniniwala because the evidence napakanipis. Bakit niya tinatanong kung iglesia ako? Don't you know that it is rude to talk about religion of another person kung hindi volunteer yung information? Good manners and right conduct. Sabi ni Eson, pengin naman po ng running list ng senador for reference lang. Di pa po natin inuumpisahan yung yung list. Hintayin natin unang-una kung pag naging final na yung list ng senador. Tapos, kilatisin natin. Epifania says, kaya nga dapat tumakbo ka para mapalitan yung iba. Opo, pero hindi ko sinabi ngayon. Cutie Cherry ko says, ay, tagal ko na kayo hindi nakita. Siguro nakatulog ka na naman ng 8 hours kasi blooming ka. Tama po yun. Ang sarap talaga pag nakatulog. Yung solid yung tulog. Iba talaga. May effect talaga dun sa ating sa ating health. So, that's another thing. Kaya mula ngayon, ayoko na talaga yung super late. Naku, 11 o'clock na pala. Super late tayo matutulog kasi you all need your sleep. Yun nga lang, iba-iba yung time zone natin, di ba? So, dapat ganun. Basta dapat ang mahalaga sa atin, take care of our health. Kasi mahaba pa ang laban, kailangan tayo ng bayan, lalo na kayo. Sabi ni Frey, 2028 attorney, if you're not ready ngayon, kasi we need to see how muddy the waters are in the Philippines. Yes. Also, pababa ang power ng mga nakaupo in 2028. Uy, thank you kay Trees and Army. So, lame duck na.
pagdating dun sa time na yun, paangat na si Inday. After 2025, paangat na si VP Inday. At sigurado ako na mayroong mga kongresista na magdadalawang isip na dun sa kanilang, how do you call this, slavish loyalty sa kanilang speaker. And therefore, we might see some realignments. Ika nga ni Ate V, you can never can tell. Thank you kay Rands at kay Redilyn at kay Ma'am Violeta. Tatakbo po ba si Baste? Opo, no matter what, alam natin si Mayor Baste tatakbo yan. Whether it is for mayor, again, or vice mayor, or who knows, baka mag-senador. Sabi ni Jam Ramos, may mga vloggers po saying na nagbalik loob ka na daw kay BBM admin. Is it true? Ano naman ang basihan nila? Or sinasabi ba nila yon because they're confusing me with Pebbles? Si Pebbles po yun, hindi po ako. Sino ba naman ang isang magaling at kalahati na nahalo na naman yung pangalan ko sa ganyan? DDS ba yan? Yung DDS na naninira sa akin dati pa, na sinasabi, kinonvince ko daw si Mayor Baste na siraan si Senator Go. As if walang isip si Mayor Baste. Unang-una. Pangalawa, di kami ganun ka-close. Di ko siya kakayanin na Mayor, siraan mo naman si so-and-so. In what universe does that even make sense? Meron pa, yung ibang supposedly DDS sinasabi na kumampi daw ako. Ay, ako daw ang spy ni Sen Aimee sa PDP. So, wait, what? Kasi daw dinefend ko siya noon. Ha? Wait, what? Unang-una, the only reason na ayoko pa muna noon na balahurain si Sen Aimee ay dahil kaibigan siya ni VP Inday. Kung si VP Inday nga, hindi siya nire-renounce. Pero ako, ini-expect ninyo na i-renounce ko, co-host ko yun sa Karambola. Although, hindi ko sinasabing iboboto ko siya. At hindi ko sinasabing kinakampanya ko siya. And in fact, yung buong listahan na sinabi ni BBM na yung mga pinatatakbo niya, ay kasama dun si Senator Aimee, tapon lahat ng mga pangalan na yun. So, hindi ko talaga alam kung bakit lumalabas yung mga ganon except for the fact that they think that I'm running for the Senate. At kinakabahan sila na may pagkakataon. Hindi lang may pagkakataon, baka may chance na manalo. So, kailangan na nilang manira. You're welcome, Jam Ramos. Sabi ni Ram, hintay ka namin 2028. Sabi ni Elmstead, nakakatawa naman yung nagtatanong about Robin Padilla. Oo nga, nagtataka din talaga ako. Ba't ang takala ng mga tao, tumatakbo si Robin? Siya yung campaign manager ng PDP. Hindi ibig sabihin nun tumatakbo siya. Sabi ni Ma'am Grace, nagising daw siya sa pagkabanggit kay Robin. Sa totoo lang, alam ko na marami sa inyo ayaw kay Robin ngayon. I do like Robin kasi sincere siya. Pero I don't think he has enough of the tools to be very successful yet as a senator. So, kailangan pa rin natin siyang tulungan. Bigyan natin siya ng feedback kapag he's doing something right. And when he's doing something wrong, importante din to call him out. Wala naman dapat exempt. Ito si Maya, believe din naman ako. Naka-all caps ka pa, papagalitan ka din naman Bicolanang makulit. Sabi niya, don't wait for tomorrow what you can do for today. Tara na. 2028 kaya? Sabi ni Dila Tesca, good point about Robin. Sabi ni McCoy, how about Philip Salvador? Ayan talaga, I draw the line. Pasensya na po doon sa mga kaibigan na nasa PDP, no? Hindi talaga ako nakapag-swear in sa PDP kasi nga, nag-aalala ako, hindi po talaga ako palo kay Philip Salvador. Baka ako i-criticize kung nasa PDP ako, baka mahampas ako. So, hindi pa muna ako nag-oath sa PDP. Mahal ko yung mga tao na nandun. However, kasi hindi talaga ako sang-ayon Sensya na ha.
Hindi pa hinog si Robin. But he will be. Thank you kay Dila Tesca ulit. Sipag talaga. Bakit ba andun yun si Philip Salvador? I guess kasi kaibigan siya ni na Senator Bongo, etc. Yun. Nasaan na yung ano, ang gaganda ng mga comments nyo ngayon eh. Hindi tuloy ako makabuelo dun sa party list na dapat pinag-uusapan natin. Pwede ba anuhin ko muna yung party list system? Meron po ba kayong katanungan sa party list system? Kasi nandun yun sa ano natin eh. Nandun sa topics for today. So, binabasa ko yung enacting legislation ng party list and it's so wrong on so many levels. Kasi hindi na siya talaga yung ano, it's not about being marginalized and so on. Although they do pay attention to certain causes. Sabi ni Bong, no way, nasa lineup ni BBM. Talagang all caps, underscore, dami-daming exclamation point. Hindi ka excited. Pero yes, naiintindihan po kita. Talagang basura yung buong listahan ni BBM. With all due respect to Sen Aimee, alam ko na she has given, how do you call this? She has sided often with the Dutertes, but still, sorry. Why necessary ang party list? Well, unang-una nasa saligang batas. So, kailangan po sunduin. Pwede po bang i-abolish ang party list? No. Nasa saligang batas nga po. At may enacting legislation siya. So, ano ang dapat natin gawin? Dapat ang hinihikayat natin ay baguhin yung party list law at lagyan na natin ng safeguards. Unang-una, dapat dapat marginalized sector or dapat yun talaga restore sanity to the party list system. Ang gawin natin kasi hindi medyo talagang yung consideration ng ating diskusyon ngayon ay tungkol kay FPRD. But I will answer that. This is an affirmative action, yung ginagawa natin sa party list. It is the recognition of the lesser known but no less important causes of minority people. Pero in fairness, nakalagay dun sa party list, ini-encourage yung mga party lists for yung sa mga katutubo, women, children, differently abled, yung mga ganon. So there's a list of priorities. Youth, may ganon. Bakit? Kasi they may not get the kind of attention that is needed. Their legislation might not get the kind of attention that is needed. Sabi ni Tristan, hoping someday ikaw po ang tumakbo para sa pagbabago, mag-aantay kami kung kailan ka ready. Sabi ni Ma'am Marian, ang ganda ng watch nyo. I like red color pero hindi na ako loyalista ngayon. Yes, the red color here, actually may BBM watch ako, hindi ko na sinusuot. But this is an Apple Watch. So, napapalitan po ito. So, we have, gold, blue, meron na yata akong black, meron pa nga akong yellow. Naghahanap po ako ng green or yung lighter na blue. Upo ba si Diwata kapag nanalo ang vendor, sabi ni Nega Vibes. Number 6 naman po yata siya sa listahan. Ang dami pong mawawala muna bago siya makaupo. Sabi ni Mitch, napanood niyo po ba ang interview ni Ted Filon kay Malulipanan ng vendors party list? Hindi po. Was it that bad? Sabi ni Jam Ramos, yung mga nominees po ba makakaupo lahat yun pag nanalo o isa lang nominee? How does it work? Alright, let's talk about that. There are about 63 party list positions that are open. Well, they're always open. Every election yan, kasi 3 years lang ang period. Okay. Sige na nga, I need my guidelines. Ayan. Okay. Nick. Hindi po yan. Hindi pa rin yan. Wet lang. Dun, 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 dun. Yun. Okay.
Isa lang ang pwedeng iboto sa party list. You will see that, and they will be jumbled up, hindi yan in any alphabetical order. Okay. So, there are about 63 party list seats that are open. Bakit 63? Base yan sa porsyento ng total number